Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. At ito po ang inyong host. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Wow! Kamusta yung unang episode nyo? Ano bang mga feelings ng mga ating co-host sa podcast? Okay lang, dalang-dala kami. Nakaka-stress. Na-imagine nyo ba yung sarili nyo dun sa mga nagsisend? Oo. So, yeah. So, thank you po pala sa mga nagsisend ng confessions. Sa mga taong gustong mag-send ng confession, pwede nyo pong isend through, nasa email, tignan nyo lang yung bio sa bio sa Spotify or sa YouTube. Sa mga sumusuporta po sa TikTok, thank you kasi grabe. In a matter of 3 weeks, parang from 11K naging 33K. So, grabe yung suporta. So, thank you. So, ipagpatuloy nyo lang yung support. Sobrang na-appreciate namin yan. Yeah. Kami dito, lahat ng bumubuo ng Katarantaduhan Podcast. So, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat hanggang sa makarating kami sa Tony Talks. Yan ang aming goal. Gusto pa ang goal namin ngayong taon. Opo. Yes po. Miss Tony G? Miss Tony G, kung naririnig mo kami, baka naman. gusto rin naming mag-confession dyan sa Tony Talks. Anyway, panibagong kumpisal na naman. Handa na ba kayo sa mainit at nagbabagang? Wait lang, hahawak na kami. Born ready. Wow! Born ready. Wow, born to be wild. Okay. Ang kumpisal. Hello, I am a woman from Manila. Napaka-weird ng experience ko sa partner ko. Bago lang naman kami. This year, okay lang naman kami. Wala namang weird experiences since bago nga kami. Everything was fine. Then, nalaman ko na nakikipagkita pala siya sa iba't ibang babae before me. And nakikipag-call din habang kami pero hindi ako sure kung nakikipag-meet din siya. Tapos meron ding time na yung circle of friends niya ay sumasama sa iba't ibang babae like gala or casual coffee lang daw nang hindi ko alam. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga alis nila. Dahil sabi niya sumasama lang siya. So ako naawa at nag-forgive. Fast forward, there was one night na sobrang uncomfortable ako. Nagtaka ako bakit meron akong ibang nararamdaman sa ibaba ko. Dahil sa panic ko, nagpa-laboratory ako and I tested positive for STD. Buti na lang hindi siya HIV. Then sinabihan ko siya about it. Pero todo deny siya na ako lang daw ang may kasalanan bakit ako nagkaganito. The blame was all on me. Siya lang naman ang nakapartner ko. Like ang first time ko ay sa kanya. Tapos nagkaganito ako. Sinabihan ko siya to treat it ASAP. Kasi ongoing na ang schedule ko for my treatment. Then siya kahit sympathy wala man lang. Dahil sobrang worried ko na. Highs, need ko ng advice on this. Gulong-gulo na ako. Bobo na talaga kung sa bobo ako pero I do love him. Yun ang kumpisal ni ate girl. Yeah. Ano ang masasabi nyo anong reaction nyo? Banatan mo, Belay. Ate, hindi ka bobo. Nagmahal ka lang. It's very normal. So, hindi ka bobo. Siya ang bobo. Joke lang po. No judgment. Pero ako sa ate, like, I'm praying for your recovery. Sana okay ka. Ate Carla, anong... Nakakatanga pala talaga ang pag-ibig. For sure. Sis naman. Ang dami lang dinaanan natin ganyan eh. Pero grabe Imaginein mo ang hindi ko may mag-grasp dito sa confession na to, even the time na una ko itong nabasa is, unang reaction ko syempre, what the fuck? Yeah. Imaginein mo, nagka-partner ka, first time mo. What are the odds? Maka-jackpot ka, may sakit kagad na kasama. Kaya nga eh. And actually, hindi ko alam. Alam nyo ba kung ang STD is nagagamot pa? Honestly, I think yung iba, Mm-mm. though hindi ako kasi masyadong familiar talaga. Pero I think yung ibang STD, pwede na siyang maggamot. Like completely. Ngayon, Completely pwedeng magamot. I think so. I think may mga medications ngayon na, although matagal siya, nagamutan. Mm-mm. Pero eventually, you'll be okay. Pero hindi ako sure, so don't quote me on this. Yeah. Hindi Kasi ko sinabi alam niya buti hindi HIV. Kasi I was thinking kung HIV or worse AIDS, yun yung mga parang non-treatable ba or non-curable. So, sobrang grabe kasi parang, ibig sabihin parang to think si guy. Yeah. Walang sympathy. Ay, no, walang remorse, no? Tapos sinisi niya pa si girl. So, Si girl, oo. So yun, parang ang unang pag-usapan natin is, since si sender muna, ano ang mararamdaman nyo bilang babae kung nandun kayo sa kalagayan ni sender na ganun?
na nagkasakit kayo, first nyo siya. Yeah. But sa halip na parang sa kabila ng lahat ng let's say instinct nyo na baka nag-cheat ito at binigyan ako ng sakit, mahal ko pa rin siya. Anong atake nyo dun? Hindi ko siya masisisi. Kasi sa totoo lang, for me kasi, mahal ko siya eh. Alam mo yun, kahit naman nag-cheat siya. At that moment, mahal ko kasi siya. So, hindi ko siya masisisi si ate girl kung mahal niya pa rin. Kahit may dala siyang bagahe which means yung sakit. Yeah, kasi sa totoo lang, hindi naman yun, honestly, hindi naman din, kumbaga, kakulangan. Though, as itong importance ng sex ed talaga sa Philippines, medyo hindi siya kasi Open. hindi open ang Philippines sa ganun. And I think dapat open para alam ng mga tao and mas cautious tayo. Tama yun. Diba? Yeah. Pero Actually, hindi ko masisisi talaga si ate. And hindi mo naman masasabi na bagahin niya yun, bagahin nung guy. Kasi I'm sure hindi rin naman niya ginusto. Yeah. Well, pagkukulang niya na hindi siya nag-ingat. Pero I'm sure hindi niya gusto. So I think hindi ko siya ma-judge si ate kung mahal niya pa rin. Kahit binigyan siya ng sakit na ganun. Totoo, ikaw naman, Ate Carla. Anong atake mo dyan bilang After babae? ko marinig yung confession mo, parang ang malas naman ni ate girl. I know. Like, una mo siya parang, Yeah. Excited ka oo, pero nag-expect ka ng lahat na magandang mangyayari, tapos ganun yung ibibigay sa'yo na Yeah. nagkaroon ka pa ng sakit, tapos, Yeah. ayun nga, nagloloko siya kasi kung hindi yun sa'yo, Kanino? Hindi talaga yun sa kanya, di ba? First time niya. Yeah, sa iba niya nakuha. Like, doon pa lang alam mo na, shit, Yeah. niloloko niya ako. Di ba pwede rin nakuha niya sa previews. Yeah. Hindi rin natin, Sino, si Guy? Or, Oo, si Guy. Pero most likely nakuha niya sa present. Like, marami siya siguro talagang iba. Oo. Di kasi iba na rin, sabi rin dun sa kumpisal niya is, lumalabas yung guy friends nang hindi niya alam. So, who knows? Siyempre, pag gala ng lalaki, you never know. Ano yung... Anong ginagawa nila? Yeah. Totoo. And Tsaka bakit hindi alam? Bakit di ka nagpapaalam? Di ba? Mahirap ba yun? Yun nga yung akin eh. Parang mahal niya pa din despite the fact na alam niya na may ganitong nakikipag-call, like may kausap, pero hindi niya sure kung nakikipag-meet. So, obviously, at that point, nandun na yung parang, tawag dito, parang suggestion ko lang naman to or parang opinion ko lang is meron na dun yung meron siyang gusto niya mag-cheat. The fact na nakikipag-usap ka sa iba. Diba? Ikaw na mismo lumalapit sa temptation. Yeah. Diba? Like the fact na nag-i-initiate kang gawin yung alam mong mali. Meaning, nandun yung conscious effort mo na gawin yung mali. You know what I mean? Yeah. So, nag-cheat ka na rin. Oo. Kahit sa isip mo pa lang, kahit di mo pa ginagawa, naiisip mo pa lang, that's cheating. Diba? Which is crazy. Kasi isa pa, babalik ako yung sinabi mo kanina na sa Philippines, hindi open yung sex ed. Unlike here, dito po kasi sa North America, kung nasan kami, is sobrang open niya. Sa high school, pinag-uusapan. So, hindi siya bagay na parang tabu. Sa atin kasi parang tabu siya eh. Like, para siyang bagay na sobrang sensitive na hindi dapat natin pinag-uusapan to sa pamilya. Totoo yan. Di ba? Pag nabasa nga to ng palog to ng nanay ko. O mag-hi ka. Hi, Mom! So, ibig ko sabihin, parang in a way, mali din na hindi tayo aware sa bagay na yun. And that's, yung parang yun yung naglalagay sa atin or sa mga tao na sa situation na ganito. Yeah, totoo yan. Di ba? Pero hindi lang naman yun. Kasi parang first relationship mo. Sasabihin mo ba sa first relationship mo na magpa-laboratory tayo? Totoo naman. Diba? Ang hirap din naman kay girl na. Hindi mo din siya masisisi. Kasi pag hindi naman sasagi sa isip mo yun eh. Yeah. Na yung mamimit mo may sakit. Tsaka first relationships talaga usually parang ang saya. Kinikilig Puro ako. kilig ka lang. Excited ako. Puro kilig Honeymoon, Diba? parang honeymoon phase. Honeymoon stage. Honeymoon stage. Try Yeah. ko lahat. Diba? Ganun. Nag-experiment. Yeah, punta tayo ngayon kay Guy kasi alam na natin na ang kawawa sa usapan to is si ate girl. Yeah. Walang labas to kundi si ano. Pag-usapan natin to si Guy na behind the girl's back, may mga ginagawa siyang kalokohan. Tapos, ang hindi ko matanggap dito na para sa akin, talagang kaduwagan or karuwagan. Kasi duwag siya eh. Yeah. Dini-deny niya at bini-blame niya pa si girl na hindi ko kasalanan yan, kasalanan mo. When in fact, alam niya sa sarili niya, siya yung first. Yeah. So, ang naisip ko dito, posible kayang alam niya na may something na siya, pero pinili niyang itago kay girl. So, kinalat niya. Which, to me, hindi namin alam yan. Parang theory lang to. Theory lang. Theory lang. Kasi,
the fact na hindi ka magpakita ng sympathy sa taong mahal mo, kasi kayo mahal mo. Mahal mo, kasi kayo. Pero, awa, wala ka. Yeah. Yung parang wala ka na nga rin pakialam eh. If you know what I mean? Di ba? Sobrang gago, no? Yeah. Like, kung meron, ibig sabihin, meron pang mas lalang salita sa gago, I think meron pa din naman. Pero iiwan na lang natin doon. Kasi, as a guy, di ba? Imaginein mo, alam mong may sakit ka, and itong babaeng tumatino, tapos bibigyan mo ng sakit. Kaya nga. And hindi natin alam kung siya lang ang nabigyan niya ng sakit. For sure, may iba yan. Di ba? Nabigyan ng sakit. And to think, todo deny ka pa. Oo. Di ba? Parang sobrang what the fuck nung moment. Parang ang hirap na lang mag-react. Oo. Like, kuya, take accountability. Please. Yeah. Diba? Magpagamot ka, kuya. Magpagamot na siya ng... ka, kuya. Yeah. Walang Ang daming judgment doon. nadadamay. Walang masama na i-acknowledge mo yung sakit mo at magpagamot ka. Diba? Sa iba ulit. I think kasi Pero make sure magaling ka na. Yeah. Ang naisip ko kasi dyan, kasi alam mo yung pakiramdam na pag may ganyan ka, pandidirihan ka. Oo. Totoo naman din yun. And that happens. Pero sa akin, mas nakakadiri yung ginagawa niya na tinatago niya. Tapos ide-deny niya pa. Kaya nga. Tapos ikakalat mo pa. Like as a guy, nasan dun yung pagkalalaki mo? Parang, kuya, ito, lalaki sa lalaki, tinitigan kita sa mata ngayon. Nasaan ang pagkalalaki mo? Para gawin yan. Di ba? Di ko alam kung magagalit ka sa sasabihin ko kung mapapanood mo to, pero maging lalaki ka, magpakalalaki ka, panindigan mo yung consequences ng bagay na pinaggagawa mo. 'Di ba? So wag mo nang idamay si ate or wag ka nang mandamay pa. Yeah. 'Di ba? Kasi nung pinost ko to sa TikTok, alam niyo yung mga comments ng mga tao, ate girl, since mahal na mahal mo siya at bobo ka, sabi niya. Sabi ng mga comments, kayo na lang, baka mapasamin pa yan. Sabi ng Yun. parang, Oo nga naman. Pero kawawa naman si ate girl. Hindi naman niya kasalanan din talaga yun. Nagmahal lang siya. Blindly. Nagmahal lang siya. yeah, kasi nakakatawa dun is parang, I guess yun yung joke, pero kasi sinasabi lang din ng ibang tao to think na kayo na lang kasi baka ikalat nyo pa. Alam niyo yun, yung ibig ko sabihin, parang, kaya iba dun, mga comments nila iba, ay, sarap na lang pala maging single kasi minsan ka na lang magmamahal, magkakasakit ka. Totoo Kaya nga, naman totoo naman nga. Kaya totoo, Disgrasya pa. ang mahal magkasakit. Di ba? Literal. Literal na ang mahal magkasakit. Kaya ganun. So, parang sa atin, since nangyari na to anong gagawin niyo kung sa inyo nangyari? Bilang babae. Ako honestly matatakot ako Like ano yung first thought or parang ano yung unang tatakbo sa isip niyo na parang, shit, hihiwalayan ko ba to? Magpapagamot ako? Ano ba? Yung ganun. Ako kasi like aware ako sa STDs. So ang una ko talagang gagawin is pumunta sa ospital. Oo. Bago ko nakausapin yung guy, mahabang usapan pa yun Punta muna ako sa doktor. Papagamot muna ako. Ayusin ko muna yung treatment plan ko. Tapos, pag ganun kasi pwede mo ding i-inform talaga yung lalaki na, ito, okay naman yung treatment plan dito. Baka gusto mo na ding magpagamot. Yeah. Di ba? Like, wala namang masama talaga doon. Wala namang judgment. Hindi naman ikakalat ng doktor yun Di ba? Confidential naman yun sa patients. Magpagamot lang siya. So, akong papagamot din ako. So, yun ang una kong take talaga doon. Bago ko na pag-usapan kung saan niya nakuha or isipin ko muna sarili ko this time. Kasi it's my health. Yeah. Diba? Pero gaganahan ka pa bang makipagrelasyon sa kanya? Hindi na. Kasi, Niloko niya. Bukod sa niloko niya ako, binigyan niya ako ng sakit. And I feel like alam naman niyang bibigyan niya ako ng sakit. and todo deny pa siya. Yeah, like akin lang. Alam mo, first relationship, for sure, alam niya na first relationship siya. Bakit mo isisisi sa akin? Diba? Like, yeah, be tama accountable naman. sa nangyari. Hindi naman masama na accountable ka. Mag-sorry ka. Alam mo, sarili mo na sa'yo galing, mag-sorry ka. I-help mo siya. Kung hindi man kayo maging okay sa relationship nyo, at least show your support kasi ikaw ang dahilan kung bakit siya nasa situation niya. Tama. Ate Carla, anong gagawin ni Ate Carla kapag... Ako, honestly, kung ako yung nasa sitwasyon ng babae, parang ang hirap din, hindi ko alam ang gagawin ko kung kanino ba ako lalapit. Kasi parang nahihiya din ako na, Parang ang nahiya ako dumi-dumi sa ko. katangahan na ginawa ko. Yeah, valid. Na, di ba, kung kanino ko unang sasabihin sa magulang ko ba na ganito, nagkaganito ako, nakakuha ako ng ganitong sakit? Yeah. O sa kaibigan ko ba, mapapagkatiwalaan ko ba? Yeah. Na baka mamaya, ikalat din niya na, ganun na nga, nagkaroon ako ng sakit, tapos nakuha ko kani-kanino, baka
Di ba? Ang hirap. Like, baka ikaw din ma-judge. ang hirap ma-judge. Kasi parang, alam mo yun yung klase ng sakit na kahit anong gawin mo, parang nakakarumitig na naiiwasan ka ng tao. Yeah, totoo And naman. kasama na dun yung, nakakuha siya ng ganyan sakit at alam mo, yung only way para makakuha ka ng ganyan sakit is to go around. Yeah. You know what I mean? Yung ganon. Pero ikaw, let's say magpapatreat ka din, magtitiwala ka pa ba dito kay jowa after nun? Yung incident na yun. Di ba mahal na mahal ni girl yung lalaki? Parang, Diyos ko, ikaw mapapaisip ka na din, babalikan mo pa ba? Like, sa lahat ng ginawa sa'yo, sobrang tanga na kung babalik ka pa, di ba? Betrayal kasi yun. Oo. Hindi lang naman sa binigyan mo kong sakit. Oo. Diba? Tsaka doon na lang, di ba niloko? Tapos di man lang naawa sa'yo, like, pinakita niya sa'yo na, doon pa lang mararamdaman mo, hindi niya talaga ako mahal. Dapat niya, doon pa lang nakita na niya. Oo. Kasi sa last line niya, bobo na kung bobo, pero I love him daw. Girl, gumising ka please. I love him daw. Girl, gumising ka pero hindi kita ginajudge. Yeah. I know where you're coming from. Hindi naman sa naranasan ko din, pero I know... Talaga ba? Joke lang. joke lang. Pero joke lang. I know where she's coming from na mahal niya pa rin. Oo. Pero I hope and pray na magising ka, ate. Yeah. Sobrang stressful nun. Imagine mo, sinabi niya ba, hindi niya sinabi kung ilang taon siya, pero just think, kung, let's say, parang late 20s, early 30s ka, napakabata mo pa. Oo. Like, imaginein mo kung ang future mo gusto mo magka-baby. Tapos may ganito ka, which is, di ba pag may ganyan ka, di lagi ka nang may iniisip na what if may ipasa ko to sa... Oo. Pag alam ko yung ibang Diba? STD, ganun eh. Which, Ano ba? Alam ko yung iba, hindi ko sure though. Yeah, I mean like guys, maaring mali kami sa mga makakapanood or makakapakinig nito. Please correct kami kung ito ba ay isang bagay na naipapasa sa magiging anak. Kasi sa pagkakaalam namin, may uri ng STD na pwedeng maipasa sa magiging anak. Kasi ang diabetes nga naipapasa, di ba? Kaya Ano pa kaya yung ganito na, di ba? So, ang punta na tayo sa ating takeaway. Ano ang pwede nating maipayo or, kasi humihingi siya ng advice, so anong maipapayo natin dito kay ate girl na may pinagdadaanan? Ate, stay strong and tuloy mo lang yung treatment plan mo and just focus on yourself this time. And siguro, ihuli mo na yung sa relationship mo. Kung mahal na mahal mo pa siya at gusto mo pang maging okay kayo, maybe you can go to therapy after nun. Pero ang suggestion ko sa'yo is wag na. Madami pang iba dyan, ate, na kaya kang mahalin talaga ng fully, na walang tinatago sa'yo. And hindi ka din nila i-judge kung ano man ang pinagdadaanan mo right now. If mahal ka talaga ng isang tao, hindi ka nila i-judge sa past mo o sa kung anong meron ka, anong pinagdaanan mo. Ate Carla, anong atake? Ate girl, naiintindihan ka namin kasi first boyfriend niya eh. Yeah. Like, ang sad lang nang nangyari sa kanya kasi parang siguro nung minahal niya yung boy, doon niya palang sinabi sa sarili niya na, ay, ready na ako magmahal tapos ganun yung nangyari. Di ba nakakalungkot lang? Tsaka bilang babae na, paano ba yan? Bilang babae kasi tayo, pag nagmamahal tayo, talagang binibigay natin lahat. Yeah. Di ba? Totoo yun. Tapos, I agree. ang hirap lang kasi, ang daming sakit ng ulo na naranasan niya. Tapos bago pa lang sila, di Diba? ba? Dapat stress-free Parang ka eh. sabi niya, parang first niya si Guy. So, di ko alam kung nagkaroon na siya ng first boyfriend pero walang nangyari. Pero ito yung first experience niya na talagang ginawa nila. So, technically parang na-lose niya yung virginity niya kay Guy. Yeah. Pero not necessarily, hindi natin alam kung yun yung first relationship niya. Pero yun yung first encounter niya kay Guy. So, yun yung sinasabi. Ayun, ate, wag mo nang balikan kasi maniwala ka, may lalaking tatanggap at tatanggap sa'yo kahit wala na yung iniingatan mong... True. Oo, tatama naman. Totoo naman yun. Honestly. Na-realize ko din. May tatanggap at tatanggap sa'yo. Yeah, totoo yun. And tapos mo na? Tapos ka na dun sa atake mo. Yeah, so, yun lang. Ate, kung hingi ka ng advice, siguro pakinggan mo itong dalawang queen na nasa paligid ko na nagsasabi sa'yo ng kanilang mga saloobin at opinion. And I think tama sila sa sinabi nila na wag mo nang balikan or kung nandiyan ka pa sa posisyon na yan, siguro subukan mo nang alisin yung sarili mo. Unang-una sa lahat, yung trust issues mo, meron ka na yan. Kasi laging meron sa isip mo yan, the fact na sinabi mo may kinakausap siyang ibang babae while kayo, lumalabas sila, and worst, hindi siya umamin sa'yo na may something siya. And dinenay niya nung sinabi mo na nagkasakit ka. So, imaginein mo na lang kung nagkaroon kayo ng own family,
Tapos, every time na let's say, gagawin yung bagay na yan, sa tingin mo ba laging hindi mo may isip na ano ba magkakasakit na naman ako every time na gagawin namin? So, nandun yung agam-agam na meron ka na laging iisipin mo na lang ba. So, and like they said, ng dalawang babaeng kasama ko dito, may magmamahal sa yung iba. Hindi kawalan or kabawasan sa pagkababae mo yung sakit na yan. And I think this is a good, parang hindi ko naman sinasabing mabuting nangyari sa'yo to para matuto ka, but ito na yung parang parang bounce back na point na parang okay, ito na yung rock bottom mo maybe, pero ito na yung time para bumawi ka, 'di ba? Like ito na yung pagbangon mo. Dito ka na magiging ibang tao. Yan yung gusto kong sabihin. Pero at the end of the day, ikaw pa din naman ang mamimili kung anong gusto mong gawin. So do what makes you happy and magkakaroon ka ng peace of mind, but just make sure healthy ka. Yun lang. Kasi we know now na may something kang pinagdadaanan and hopefully matreat mo yun. Yun lang. Any last words, ladies? Good luck, ate. Sana gumaling ka na, Yeah, ate. kaya mo yan. Yeah. And dun sa guy, magpakalalaki ka. Otherwise, ipapatulfo ka namin. Yeah. Ay no, pangarap ko makapunta Tatawag dun kami kay Tulfo. Pangarap ko talaga yon, papatulfo ko siya. Nakisali pa. Ate, hindi, sasamahan ka namin. Oo. Yes. Ate, kung kailangan mo ng tulong, pwede kang dumulog sa aming hotline. Sila ang sasagot sa'yo. So anyway, Basta ate, pamasahihan mo kami. yun lang. So wala na? Wala na. So again, thank you po sa pag-tune in sa Anonymous Confession na to. Kasama ang Isabel. Carla. And it's your boy, Erwin. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na kumpisalan. Peace.